Ang mga Manobo ay isa sa pinakaunang grupo ng mga katutubong mamamayan sa Mindanao, Pilipinas. Sila ay kilala sa kanilang mayamang kultura, kasaysayan at tradisyon na naipasa sa loob ng maraming henerasyon. Ang salitang Manobo ay nagmula sa salitang Mansuba o nangangahulugang mga tao ng ilog. Man, tao, suba, ilog. Ang pangkat na ito ay kilala sa kanilang simpleng pamumuhay, malapit sa kalikasan at may malalim na pananampalataya sa mga espiritu at kalikasan. Ang kulturang Manobo ay isa sa mga mayamang kultura sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao. Narito ang ilang mga aspeto ng kanilang kultura. Una ay ang pagkain. Pagkain tradisyonal. Karaniwan sa kanilang pagkain ang mga pagkain tulad ng mais, kamote at saging. Kilala rin sila sa pag-alaga ng hayop tulad ng baboy, manok at pangingisda. Isa sa mga tradisyonal na pagkain nila ay ang nilulot, isang uri ng kanin na niluluto sa loob ng kawayan. Sa paghahanda naman ng pagkain, ang pagkain ay karaniwang niluluto sa ibabaw ng apoy. Maraming mga gulay at ugat ang ginagamit at ilan ng mga prutas sa paligid nila. Susunod naman ay ang kanilang kultura sa kasuotan. Sa pang-araw-araw, ang tradisyonal na kasuotan ng mga Manobo ay may mga kulay na disenyo at burda. Ang kanilang kasuotan ay karaniwang gawa sa abaka at iba pang katutubong materyales. At sa pang-okasyon naman, ang kanilang mga kasuotan sa espesyal na okasyon ay mas makulay at magarbo. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mahahabang palda at blusa na may borda. Samantalang ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng long sleeve na kamisa at pantalon na gawas rin sa abaka at may makukulay na disenyo. Sunod naman natin ang kanilang mga sayaw. Sa sayaw ng Manobo, isa sa kanilang tanyag na sayaw ay ang Singkil, na pinakikita ang kwento ni Prinsesa Galingan at ng Prinsipe. Gumagamit sila ng mga kawayan na sinasayaw habang ang mga paa ay sumasayaw sa ritmo ng tambol at gong. Sa ritual naman nila ng mga sayaw ay meron din silang mga sayaw na ginagawa bilang bahagi ng ritual o pagdiriwang, tulad ng sayaw ng pangangaso at pagpasasalamat sa mga ani. Susunod naman ay ang kanilang mga kultura sa pagkanta o awit. Sa tradisyonal na awit, ang mga awit ng Manobo ay madalas na tungkol sa kalikasan, kasaysayan ng kanilang tribu at mga alamat. Isa sa mga halimbawa ay ang bayok, isang uri ng tipikong kanta na isinasalaysay ang pakikipagsapalaran ng kanilang mga ninuno. Sa instrumento naman ay gumagamit sila ng iba't ibang tradisyonal na instrumento gaya ng kodiapi, gong at bamboo flute sa kanilang mga awit. Ang mga Manobo ay isa sa mga katutubong tribo sa Mindanao. Sila ay mayaman sa kultura at naglalarawan ng kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan at pamayanan. Sa mga tribong Manobo, ang mga laro at libangan ay may malalim na ugat sa kanilang kultura. Sa lumang kultura ay tulad ng palo sebo at mga tradisyonal na sayaw ay ginagamit, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi bilang bahagi ng kanilang ritual at pagdiriwang. Sa bagong kultura naman ay naimpluwensya na mula sa mga modernong mga laro at teknolohiya, kagaya ng mga video games na ginagamit ngayon sa mga kabataan. Ang pag-aasawa at pagbuo ng pamilya sa tribong Manobo ay karaniwang ang mga ritual at tradisyon, tulad ng mga sermonya at handog, ay isinasagawa upang ipakita ang pagsasama at pagkakaisa ng dalawang pamilya. Sa bagong kultura naman, makikita sa mga kabataan ay nagiging mas bukas sa mga modernong idea ng relasyon at ang pag-ibig bilang batayan sa pag-aasawa ay nagiging mas nangingibabaw sa ngayon. Tungo naman tayo sa paniniwala ng mga Manobo tungkol sa kanilang panganak noon. Noon, ang mga Manobo ay maraming paniniwala. Ilan dito ay ang paniniwala ng mga buntis na sila ay dapat manatili sa loob ng bahay kung pula ang kulay ng langit matapos lumubog ang araw. Ito ay dahil sa paniniwala ang mga busaw o aswang na uwaw sa dugo ay nasa paligid at nag-aabang sa biktima. Hindi rin sila maaring tumakbo kapag nasugatan ang mga paa sapagkat malalaglag ang kanilang pinagbubuntis. Habang nanganak ang babae,
Ang komodrona ay naglalagay ng mga anting-anting sa bewang ng nanganganak. Ito ay upang ipagtanggol ang buntis sa mga masasamang anito sa paligid. Matapos manganak, nililinis ng mga komodrona ang lahat ng bagay na ginamit sa panganak upang maitaboy ang busa. Di ang kabayaran, ang komodrona ay dapat bayaran ng maliit na kutsilyo upang linisin ang mga kuko. Isang plato upang paglagyan ng dugo ng sakripisyong manok, malong upang makapagbihis siya at kunting salapi upang hindi siya malagay o mabitiyo ng anumang sumpa sa pamilya. At iyon ang paniniwala ng mga manubo noon. At ngayon, ang mga manubo ngayon ay kailangan ng mga anak sa loob ng bahay paanakan upang masiguro ang kanilang kalusugan ng anak at maayos na kanilang mairaos ang kanaan. At upang na rin mamonitor ang bawat tao na nanganganak ng mga health worker at mabigyan ng sapat na atensyon pagdating sa kalusugan ng ina at anak. Noon, ang mga manubo ay nagpapatayo ng bahay na kung saan tinatawag na kubo o nipa hut in English ay isang tradisyonal na bahay sa Pilipinas. Kinikilala ang bahay kubo bilang pambansang bahay ng Pilipinas. Ito ay gawa sa lokal ng mga materyales. Ang dingding nito ay kadalasang gawa sa kawayan, kahoy, kubon o pawid at ang bubong sa dahon ng nipa o anahaw. Ang kupito laban sa hangin at ulan dahil magaan ito kung masira man ay madaling palitan. Ang bahay kubo ay ang kauna-unahang bahay ng mga katutubong Pilipino. Bago dumating ang mga Espanyol, kadalasan lang makikita ito sa baterin ng mga ibato na may iba't ibang design tungo ng arkitektura ayon sa nais ng iba't ibang kultura sa bansa. At ngayon, ang mga bahay nila ay gawa ng sa bato o isang bahay na kung saan gawa sa semento. Nahanap na rin nila ang mga gawa at paraan ng pagpatayo ng bahay nila. Subalit, hindi pa rin nila nililisan ang kanilang paraan ng pagpatayo ng bahay, subalit ginagamit na rin nila ito upang panghanap buhay. Pamaraan ng hanap buhay ng mga manubo. Noon, ang hanap buhay ay ang karaniwang industriya ng mga manubo ay ang kainin. Pakunay na hanap buhay ng mga manubo ay pagtatanim ng palay at mais. Marunong din silang mangisda, mangangaso at pagkuha ng pulot. Dahil dito, nabubuhay ang mga manubo sa isang sagana at matiwasay na pamumuhay. Subalit, ang ilang nanirahan ay permanente at natututo at nakontento na lang sa pagtatanim ng niyog at pagkukupo. At ngayon, ang mga manubo ay na-adapt na rin ang mga iba't ibang mga pamaraan ng hanap buhay, katulad ng pag-vlog kung saan pinapakita nila kung anong meron sila sa kanilang buhay. Kaya umaani sila ng pera para meron marami sa pangarapan. At isa pa dito ay ang pagbibenta ng kanilang ani sa palengke.